Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1531 hanggang 1550. Kabanata 1531. Mas tumpak na sabihin na nakayanan lamang niya ang ilang mahinang pag-iyak sa halip na sabihing sinubukan niya ang kanilang makakaya. Pagkaraan ng ilang minuto, casual na inihagis ni Tobias ang martial artist sa lupa. Buhay pa ang martial artist, ngunit mabilis siyang tumatanda. Ilang minuto lang ay pumuti na ang buhok niya. Parang nasa 50s na siya, pero ngayon parang nasa 70s or 80s na siya. Maraming tao ang nagulat nang makita nila ang eksenang ito. Si Tobias naman ay may masasamang ngiti sa mukha. Mabilis na lumaki ang kanyang kapangyarihan. Ang sensasyon ng kanyang lumalakas na lakas ay medyo kapanapanabik at kamangha-mangha. Napansin ni Tobias si James, na nakahandusay sa lupa sa katabing selda at wala ng buhay. James, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hindi nagtagal ay lumabas siya ng selda at lumapit kay James. Tobias, ano ang sinusubukan mong gawin? Matigas na sabi ni Bennett na nakaupo sa lupa. I'll deal with you after I absorb James's power. Walang pakialam na sabi ni Tobias, na sinulyapan si Bennett. Ikaw, galit na galit si Bennett. Nangangati siyang bumangon at lumaban. Gayunpaman, hindi man lang niya maigalaw ang kanyang katawan. Sumama si Jackson, mahina ang boses. Tobias, don't do anything stupid. Walang sinabi si Callan. Sinusubukan pa rin niyang i-access ang kanyang Acke points. Kahit na maraming oras na ang lumipas, hindi pa rin niya puwersahang i-unblock ang kanyang Acke points dahil hindi kayang makipagkumpetensya ng kanyang kapangyarihan sa true heavenly energy ni James. Lumapit si Tobias kay James. Napatingin siya kay James, na nasa lupa na may dugo sa gilid ng bibig at naghihingalo. James, hindi mo inaasahan na balang araw ay mababawasan ka sa ganitong estado, ha? Aniya, tinapakan si James gamit ang kanyang paa at nakatingin sa kanya. Nagtaas siya ng kamay. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang pinakawalan mula sa kanyang palad. Agad na hinayla ang katawan ni James. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang palad sa ulo ni James. Sa sandaling iyon, kitang-kita ni James ang paghina ng true energy sa kanyang katawan. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ikaw, Tobias, anong ginagawa mo? Tumigil ka, ngayon din. Same time na hinigop ni Tobias ang true energy ni James gamit ang Great Law of Engravings. Si James ay may sobrang lakas at sobrang dami ng true energy, kaya ang true energy ni Tobias ay mabilis na tumataas sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay namaga sa isang iglap, tulad ng isang lobo. Damn it! Habang nasaksihan niya ito, napuno rin ng galit si Callan. Hindi alintana, hindi siya makagalaw dahil nataman ang kanyang Acke points. Napasigaw si James sa sobrang sakit. Ang dakilang batas ng pagsipsip ay nakakabagabag. Habang ang true energy ni James ay lumiliit, ang kapangyarihan ni Tobias ay lumalaki ng husto. Nagpatuloy ito ng halos 10 minuto. Sa humigit kumulang 10 minuto, ganap na naubos ang kapangyarihan ni James. Tawa ng tawa si Tobias habang casual na itinapon siya sa lupa. Haha, James, may kapansanan ka na ngayon, si James Caden ay wala na sa mundong ito mula ngayon. Pagkatapos noon, inilahad niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, naghatid siya ng ilang strike. Damapo sila sa mga paa ni James. Ang mga litid sa mga kamay at binti ni James ay naputol sa isang iglap. Agad na hinimatay si James sa matinding sakit. Hindi sigurado kung buhay pa ba siya. Matapos mawala ng kakayahan si James, si Tobias ay nasa mabuting kalagayan. Sa pagtingin sa mga mukha ni Callan at Bennett na puno ng galit, sinabi niyang walang pakialam, absorb ko muna ang kapangyarihan ng iba, pagkatapos ay babalik ako para i-absorb ang iyo. Hindi nagaksaya ng oras si Tobias. Alam niyang teritoryo ito ni Lukjan, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kung lilito si Lukjan, mawawala ang napakagandang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1532. Isa-isang sinaktan sila ni Tobias, hinigop ang lahat ng kapangyarihan ng mga martial artist sa piitan. Gayunpaman, pagkatapos kumuha ng higit sa 10 ng mga ito, ang kanyang true energy ay puspos. Ang kanyang buong katawan ay parang namamaga sa kanya. Isang bugzo ng malakas na true energy ang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Parang sisabog na. Hindi. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Hindi ko maaaring palampasin ito. Ayaw bitawan ni Tobias ang hindi kapani-paniwalang pagkakataong ito. Sinimulan niyang sugpuin ang tunay na enerhiya na kanyang hinigop. Habang si Tobias ay labis na kumukuha ng true energy, dumating si Thea. Kanina pa siya nakasunod sa kanya. Si Thea, gayunpaman, ay hindi nagmadaling lumitaw. Alam niya na maraming mga bitag at surveillance camera sa loob. Nagtagal siya para tahimik na dumaan sa Thousand Machinery Formation. Matapos makapasok sa palasyo sa ilalim ng lupa, sinimulan niya ang kanyang paghahanap ng dahan-dahan at sinasadya, sa kalaunan ay natagpuan ang piitan. Ang ilang mga disipulo ng Gu sect ay nakatalaga sa pasukan ng piitan. May mga 50 sa kanila, at lahat sila ay may mga espada sa kanilang mga kamay. Bahagyang kumunot ang noo ni Thea, nawala sa kanyang iniisip. Nagkaroon siya ng malaking pagkakataon na iligtas ang iba dahil kasalukuyang wala si Lukjan, kaya hinawakan niya ang malevolent sword at nagsimulang maglakad. WHO. Sa sandaling lumitaw siya, napansin siya ng mga disipulo ng Gu sect. Binunot ni Thea ang malevolent sword at iniwagayway ito. Sa isang iglap, isang sword light na may sukat na 100 metro ang haba ay kumislap at tumama. Ang mga nataman ay nagkawatak-watak ang mga katawan sa lugar. Ang mga nakaiwas na matamaan ay inihagis sa hangin ng nakakatakot na sword light at bumagsak sa lupa, kung saan sila ay nanatiling hindi gumagalaw. Naririnig ni Tobias ang kaguluhan sa labas mula sa piitan. Nagsimulang magkarera ang kanyang mga ugat. Pinili niyang huwag pansinin ito at hindi umalis, dahil mabilis niyang hinihigop ang kapangyarihan ng iba. Para sa bawat tao kung saan siya kumukuha ng true energy, maaari niyang bawasan ang kanyang kultibasyon ng isang malaking halaga. Tumunog ang alarm ng sumulpat si Thea at nagsimulang umatake. Hinawakan niya si James, na nakahandusay sa lupa, at nagmamadaling sinuri ang mga sugat nito. Si Bennett, na nakaupo sa lupa, ay mahinang nagsalita, J. James. Siya, ang kanyang kapangyarihan ay naabsorb lahat ni Tobias. Sinaktan din niya si James at nasugatan siya. Boom! Ang mga salita ni Bennett ay parang bolt mula sa asol. Parang tinamaan ng kidlat ang utak ni Thea. Siya ay ganap na nanlamig, nakatitig kay James, na walang malay at nasa bingit ng kamatayan. Tumagal ito ng halos 3 segundo. Napaungol siya sa galit nang bigla niyang inangat ang ulo niya. Ang kanyang mahaba at maitim na buhok ay gumagalaw ng hiwalay sa hangin, tumayo ng mag-isa. Ang dugo sa kanyang katawan ay parang isang natutulog na hayop na nagising sa gulat at nagngangalit. Tulad ng mainit at kumukulong tubig, patuloy na kumulo ang kanyang dugo, na naglalabas ng walang katapusang dami ng enerhiya tulad ng isang sumasabog na bulkan. Isang nakakatakot na bugzo ng nakamamatay na enerhiya ang bomb-alot sa lugar, umaalingaw-ngaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1533. Ang pagsabog ng enerhiya na ito ay nakaapekto sa piitan. Ang ilan sa mga bakal na pintuan sa piitan ay nasira sa isang iglap. Biglang tumayo si Thea. Nakamaskara siya. Nakatago ang mukha niya, pero kitang-kita ang isang hanay ng mga mata na pulang dugo. Nakaramdam si Tobias ng nakakatakot na aura. Agad siyang sumuko sa pag-absorb ng true energy ng mga martial artist, itinapon sa tabi ang hawak niya, at tumalikod para tumakas. Hinabol siya ni Thea na may hawak na malevolent sword. Tumakbo si Lukjan nang marinig niyang tumunog ang alarma. Hindi pa siya nakakarating sa entrance ng piitan nang may sumugod sa kanya. Tobias, huwag kang gumalaw. Malakas na sigaw ni Lukjan at inilunsad ang sarili sa hangin, tinamaan ang palad. Hinampas ni Tobias ang palad ni Lukjan habang sumusugod ito. Boom! Dalawang malakas na pagsabog ng kapangyarihan ang bumangga sa isa't isa. Napaatras si Lukjan. Si Tobias naman ay mabilis na lumipad. Nagmamadaling lumabas si Thea sa eksaktong sandaling iyon, na umaapaw sa murderous energy. Hindi niya pinansin si Lukjan at ang iba pa, at sa halip ay agad na sinundan si Tobias.
Si Thomas, na nagkunwaring Ezekiel, ay kumunat ang kanyang noo at naisip, ano ang nangyayari? Bakit mayroon siyang nakakatakot na murderous energy? Pagkaalis ni Thea, naglakad si Lukjan papunta sa First Blood Emperor at Ezekiel. Medyo namutla ang mukha niya. May dugo pa nga sa gilid ng bibig niya. He looked grave. Tobias, bakit napakalakas niya? Si Thomas, sa anyo ni Ezekiel, ay nanatiling tahimik at mabilis na pumasok sa piitan. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya ang maraming tao na nakahandusay sa lupa, umiiyak sa sakit. Si James ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Sumugod si Thomas at yumuko para suriin ang mga sugat ni James. Habang sinusuri niya ang mga ito, dumilim ang kanyang mukha. Nakasunod si Lukjan sa likuran. Tanong niya, Mr. Zayden, kumusta na siya? Dahan-daang tumayo si Thomas na nagpapanggap na si Ezekiel. Sa pambihirang pagniwi, sinabi niya, si James ay incapacitated. There's no true energy in his body. His tendons were all jolted and snapped. Nang mga sandaling iyon, si Thomas ay galit na galit. Kahit gaano pa kahirap ang labas ng mundo, hindi niya ito pinansin. Gaano man kalubha ang mga pinsala ni James, maaari niyang pumikit ang mga ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagsilbing aral para kay James. Gayunpaman, lumpo na ngayon si James. Habulin mo sila. Nang hindi na hinintay na habulin sila ni Thomas, ibinigay ni Lukjan ang kanyang utos, dapat patayin si Tobias at ang sect leader ng Celestial Sect. Si Tobias, na nagpapanggap bilang Ezekiel, ay nagmamadaling lumabas nang matapos siyang magsalita. Ang First Blood Emperor ay sumunod na malapit sa likuran. Sumunod din si Lukjan sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Arg! And habang sinisimulan nila ang kanilang pagtugis, nakuha rin ni Callan ang kanyang acupoint sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos buksan ang kanyang acupoints, mabilis niyang sinubukang paalisin ang lason. Siya ay isang grandmaster na gumamit din ng kamandag ng Go, kaya alam niya ang mga kapintasan nito. Wala pang isang minuto ay nailabas na niya ang kamandag sa katawan habang tinitiis ang sakit. Pagkatapos nito, agad niyang na-unblock ang mga acupoints ni Bennett. Manatili ka rito at iligtas ang iba. Susundan ko sila at titingnan. Iniwan ni Callan ang mga salitang iyon at tumakbo palabas ng piitan sa isang iglap. Matapos ma-unblock ang kanyang mga acupoint, tumayo si Bennett at sinimulang tanggalin din ang mga acupoint ng iba habang tinutulungan silang umalis. Sa puntong iyon, tumakbo na si Tobias palabas ng palasyo sa ilalim ng lupa. Sinulit niya ang kanyang bilis, tumakbo siya sa malawak na disyerto. Mabilis din kumilos si Thea. Ang Malevolent Sword ay naglabas ng isang sinag ng sword light na 100 metro ang haba at nilaslas patungo kay Tobias na nasa di kalayuan. Mabilis itong naiwasan ni Tobias. Boom! Ang 100 metrong sword light ay bumagsak sa sahig ng disyerto. Isang hukay na 100 metro ang haba at 12 ng metro ang lalim ay agad na lumitaw sa lupa. Ganyan sila kalakas. Habang tumatakas siya, naramdaman ni Tobias ang aura sa kanyang likuran at hindi niya maiwasang matakot. Narinig niya ang tungkol sa pinuno ng Celestial Sect ngunit hindi pa niya nakilala ang mga ito, lalo na ang pakikipaglaban sa kanila. Nang maramdaman ang mamamatay na enerhiya sa likod niya, nawalan siya ng lakas ng loob na lumaban. Sa kabila ng pagkuha ng true energy mula sa maraming tao, kabilang si James, wala pa rin siyang lakas ng loob na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang magnilay-nilay sa pag-iisa ngayon. Kung pinino niya itong true energy, siya ay walang kapantay sa mundong ito. Aagawin ko ang buhay mo. Isang dagandong ng matinding galit ang maririnig mula sa kanyang likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1534. Ang kakayahang mga tuwiran ni Thea ay umalis sa kanya sa puntong ito. Paulit-ulit niyang naiisip si James na nakahiga sa pool ng dugo, paulit-ulit na inuulit ng kanyang isip ang eksena. Ang kanyang kapangyarihan ay hinihigop. Sinaktan din niya si James at nasugatan siya. Ang mga salitang ito ay patuloy na tumutunog sa kanyang isipan, na nagpapagulo sa kanya. Napalitan na siya ng galit. Mamatay. Isa lang ang nasa isip niya, ipaghiganti si James sa pamamagitan ng pagpatay sa taong nasa harap niya. Ginamit niya ng husto ang kanyang bilis. Isang piraso lamang ng kanyang after image ang makikita habang siya ay sumugod pasulong, na lumilitaw sa ibabaw ng ulo ni Tobias.
Parehong natigilan ang dalawang lalaking nagmamadaling dumating. Ito ay, paano sila napakalakas? Ang Blood Emperor ay nakaramdam ng nakakatakot na aura habang pinapanood niya ang matinding labanan mula sa malayo. Walang kamalay-malay na gumamit ng isang solemn na ekspresyon, sinabi niya, ang lakas ng pinuno ng sekta ng Celestial Sect ay higit na mas malaki kaysa sa Durandal. Tungkol kay Tobias, paano rin siya naging napakakapangyarihan? Nangungulit lang siya sa harap ng nakakatakot na pag-atake, hindi siya mukhang nasasaktan sa anumang paraan. Mas malungkot ang ekspresyon ni Luke dyan. Habang patuloy niyang nakikita ang mga taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili na lumilitaw, siya ay naging sama ng loob. Mamatay. Seryoso ang ekspresyon niya. Matigas niyang sinabi, kapag nag-away sila sa isang madugong draw, aatake tayo. Siguraduhin na walang makakatakas sa kanila. Kung hindi, tiyak na babalik ito para kagatin tayo. Nanatiling tahimik si Thomas, na nagpapanggap na si Ezekiel, ang kanyang tingin ay nakatuon sa labanan sa malayo. Ang lakas na ipinapakita niya ay maihahambing sa pinakamataas na lakas ng isang makapangyarihang manlalaban sa 4th stair of the Skyward Stairway. Narating na ni Thomas ang 5th stair ng Skyward Stairway. Batay sa kapangyarihan na ipinakita ni Thea, ginawa rin niya ang isang magaspang na pagtatasa sa kanyang lakas. Si Tobias naman ay sinalakay ng mabangis kaya hindi na siya nakabawi. Gayunpaman, halos hindi niya naipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ni Thea. Bilang karagdagan, batay sa aura na nagmumula sa kanyang katawan, si Tobias ay may lakas ng isang taong nakatayo sa ikatlong hagdan ng Skyward Stairway. Hindi siya nagmamadaling makialam, dahil alam niya ang pagkakakilanlan ng Celestial Sect Leader. Alam ni Thomas na siya si Thea. Ito ay isang sikreto na palagi niyang itinatago sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi sa sinuman, kahit kay James. Na-curious siya kung hanggang saan maaaring lumaki si Thea, na sumipsip ng dugo ng Spirit Turtle. Maabot kaya niya ang ika-9 na ranggo. Kung magagawa niya, ito ay lubos na makikinabang sa kanyang mga plano sa hinaharap. Sa malawak na disyerto sa unahan, mabangis na naglalaban sina Thea at Tobias. Matapos makuha at pinuhin ni Tobias ang core ng isang Spirit Turtle, lubos niyang naintindihan ang 13 langit na espada. Nalinang niya ang 13 langit na espada at pinagkadalubhasaan ito. Kasalukuyang may 13 sword energies sa kalangitan, umiikot at naghahabi sa isa't isa. Gayunpaman, mas makapangyarihan ang demonic sword art ni Thea. Mamatay. Isang mahina at walang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw sa buong disyerto. Lumitaw si Thea sa himpapawid, hawak ang malevolent sword. Sa sandaling iyon, ang lahat ng true energy sa kanyang katawan ay dumadaloy sa malevolent sword. Ang espada sa kanyang mga kamay ay bumagsak pababa. Isang sword light na may murderous energy ang nagpakita. Sa sandaling lumitaw ang sword light, nagsimulang mag-distort ang kalangitan. Tila huminto ang oras sa eksaktong sandaling ito. Nararamdaman ni Tobias ang nakakatakot na enerhiya na kumakalat at gumagalaw patungo sa kanya. Na may tame-time na ekspresyon sa kanyang mukha, iniwagayway niya ang mahabang espada sa kanyang mga kamay. Ang nakapalibot na 13 sword energies ay agad na nagtipon. 13 sword energies umakyat, bumangga sa sword light. Umalangaw-ngaw ang malalakas na zap sa disyerto. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng ilang napakalakas na elite, 13 sword energies ang nagkapira-piraso, na agad na nilamon ng sword light. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1535. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tobias. Mabilis niya itong naiwasan sa isang iglap. Nang siya ay nakatakas dito, ang sword light ay tumama. Ito ay tumama sa lupa. Boom! Ang mga ulap ng alikabok ay umikot at napuno ang hangin sa isang iglap. Isang bangin na may sukat na 100 metro ang haba ang lumitaw sa lupa. Gaano kalakas? Ang lakas ng pinuno ng Celestial Sect ay tila tumataas ng walang katiyakan. Oo, nang makita nilang tatlo ang nangyari ay natigilan silang lahat, pati na si Thomas. Nagulat din si Thomas sa lakas na ipinakita ni Thea. Bakas ang pagkalito sa ekspresyon niya. Bulong niya sa sarili, anong nangyayari dito? Paano kaya tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Thea sa isang segundo? Sa kabila ng kanyang karanasan at kaalaman, hindi ito maisip ni Thomas. Sa kabilang banda, naabsorb ni Tobias ang lahat ng true energy ni James,
pati na rin ang true energy mula sa isang dosenang makapangyarihang martial artists. Nasa bingit na ng pagsabog ang kanyang katawan. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang matinding labanan, ang true energy na dumadaloy sa kanyang katawan ay naging kapansin-pansing banayad. Mukhang kailangan kong patuloy na lumaban para pakalmayan ang nagngangalit na true energy sa aking katawan. Kapag tumahimik na ito, mas maa-absorb ko pa. Kung maa-absorb ko ang kapangyarihan ng pinuno ng Celestial Sect, hindi na ako mapipigilan. Sa kabila ng katotohanang si Tobias ay nangungulit, hindi pa siya natatalo. Now, he had another idea. He wanted to absorb Thea's power. Habang tulala siya, lumapit si Thea. This time, medyo mabagal ang reaksyon niya. Ang kanyang kaliwang braso ay direktang tinamaan ng murderous energy. Agad na naputol ang kanyang braso. Napaatras si Tobias bago bumagsak sa lupa sa dilaw na buhangin. Whoosh! Isa pang sword light. Ang sword light na ito ay isang fusion ng demonic sword art at murderous energy. Kahit si Thomas ay hindi maglalakas loob na makipagkompetensya ng walang ingat sa gayong makapangyarihang puwersa. Naramdaman ni Tobias ang isang nagbabantang aura. Mabilis niya itong naiwasan, hindi pinansin ang sakit ng naputol niyang braso. Boom! Ang lupa ay nahati muli, na bumubuo ng isang malaking bunganga. Sa sandaling ito, sumugod si Callan. Habang pinagmamasdan niya ang matinding labanan sa harapan niya, namangha rin siya sa aura na ito. Napakakapangyarihan ng sect leader ng Celestial Sect. Si Tobias ay nakakuha ng true energy mula kay James at sa napakaraming martial artist. Kahit na ganoon, ang kanyang braso ay pinutol ng pinuno ng Celestial Sect. Sino ba talaga siya? Ngayon, maging si Callan ay nagiging curious na. Curious siya tungkol sa pagkakakilanlan ng sect leader ng Celestial Sect, at curious kung sino talaga siya. Tuloy-tuloy pa rin ang matinding labanan. Si Thea ay ganap na dumaan sa energy deviation. Siya ay kasalukuyang nakikipaglaban lamang sa pamamagitan ng kanyang subconscious. Matapos dumaan sa energy deviation, ang dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-pani walang lakas, na nagdagdag sa true demonic energy na kanyang nilinang at sa kanyang murderous energy. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng demonic sword art ay lubos na pinahusay ng murderous energy. Nagawa ni Tobias na manindigan sa simula. Gayunpaman, sa puntong ito, lubos siyang nalampasan ni Thea. Matapos maputol ang kanyang braso, kumuha din siya ng ilang saksak mula sa espada patungo sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagkuha ng true energy mula sa maraming tao, may mga indikasyon ng kanyang pagkatalo. Sa puntong ito, si Thomas, na nagkunwaring Ezekiel, ay kinuyam ang kanyang mga kamao. Nais niyang makialam at patayin si Tobias. Gayunpaman, siya at si Tobias ay tunay na magkapatid. Bagamat nawala ng kakayahan si Tobias at nasugatan si James, nag-aalangan siyang hampasin. Bukod dito, ang mas makapangyarihang mga tao doon, mas mabuti para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Napakalakas ni Tobias ngayon. Maaari siyang maging kapaki-pakinabang. Phew! Sa kabila ng pagkakaroon ng mga kaisipang ito, hindi kumilos si Thomas. Kahit na baldado na si James, hindi siya mamamatay. So be it. He can finally retire in peace and stop involved in the world of ancient martial arts. Napaisip si Thomas sa sarili. Kaagad pagkatapos, sumigaw siya, mamamatay si James, ngunit nandito ka pa rin sa pakikipaglaban. Iligtas mo siya, dali. Napakalakas ng boses ni Thomas. May epekto ito kay Thea. Sa isang iglap, lubhang hamina ang aura ni Thea. Bigla siyang natauhan. Tumingin siya kay Tobias, na nawalan ng braso at puno ng dugo, pagkatapos ay sa karamihan ng tao sa di kalayuan. Natarante si Thea. Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, naalala niyang sumunod siya sa piitan at nakita si James na nakahandusay sa pool ng dugo sa sahig. Ang mga naunang salita ng James is dying, ay nagpahinto sa kanyang pag-aalala tungkol sa away. Tumakbo siya, hawak ang malevolent sword, at pumunta sa palasyo sa ilalim ng lupa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1536, Ezekiel, ano ang sinisigaw mo? Pagkaalis ni Thea, humarap si Luke dyan kay Thomas, na nagpapanggap na si Ezekiel, at tinanong siya, ano ang ibig mong sabihin dyan?
Bakit umalis ang sect leader ng Celestial Sect noong pinalaki mo si James? Nagkibit-balikat si Thomas at sinabing, nahulaan ko lang na ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thomas, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay totoo. Talaga ba? Mukhang hindi makapaniwala si Luke dyan. Ito ay isang haka-haka lamang, kaya't inilagay ko ito sa pagsubok, sabi ni Thomas. Pag-isipan sandali, maliban kay Thomas, sino pa sa mundong ito ang magkakaroon ng ganoong lakas? Hindi nag-alinlangan si Luke dyan sa mga salita ni Thomas, dahil malaki ang kahulugan ng mga ito. Ang taong higit na nakinabang sa Spirit Turtle ay si Thomas. Ang kanyang lakas ay walang kapantay sa mundo. Sa ngayon, gustong patayin ni Luke dyan si Tobias. Si Tobias ay nasugatan at nawalan pa ng braso. Akala niya ay tiyak na mamamatay na siya. Gayunpaman, ang sect leader ng Celestial Sect ay hindi inaasahang umalis sa isang mahalagang sandali. Nakahinga siya ng maluwag at nagmamadaling umalis nang hindi nagtatagal. Nang matanto ni Luke dyan ang nangyayari, nawala na si Tobias. Ay, wala, balik tayo dali. Biglang namutla ang mukha ni Luke dyan nang may naisip siya. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumalik sa palasyo sa ilalim ng lupa, napatigil siya. Ang taong humahadlang sa kanya ay si Callan. Tawagan si Maverick. Nagdilim ang ekspresyon ni Luke dyan, at malamig niyang sinabi, umalis ka na sa daraanan ko. Bahagyang namutla ang mukha ni Callan. Batid niya na maaaring hindi siya mapapantayan ng 3 taong nasa harapan niya. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang mga ito upang mabigyan ng pagkakataon si Bennett na iligtas ang iba. Luke dyan, oras na para ayusin natin ang mga sama ng loob natin, walang pakialam na sabi ni Callan. Tumingin si Luke dyan kay Ezekiel at sa unang emperador ng dugo sa tabi niya at mahinang sinabi, dapat kayong dalawa ay humanap ng butas para makabalik sa palasyo sa ilalim ng lupa at bantayan ito. Kung sino man ang sumubok na manghimasok, buhayin ang 1000 Machinery Formation, hayaan mong makatakas ang mga martial artist na iyon sa tulong Jimga tagalabas. Kung gagawin mo, ang lahat ng aming mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ma'am, malumanay na tumango ang Blood Emperor. Si Thomas, na nagpapanggap bilang Ezekiel, ay tumango rin at sinabing, huwag kang mag-alala. It'll be fine. Hindi kumilos si Callan. Ang kanyang layunin ay hindi patayin si Luke dyan. Ang mga bagay ay nagbago. Pino ni Luke dyan ang ubod ng Spirit Turtle. Sa estado niya ngayon, baka hindi niya mapatay si Luke dyan. Ang tanging layunin niya ay mag-stall para sa oras. Sa sandaling ito, mabilis na kumilos si Luke dyan. Naghiwalay din ang First Blood Emperor at Ezekiel at mabilis na umalis. Hindi sila mahabol ni Callan ng sabay. Mabilis na tumalikod si Thea. Hindi nagtagal, bumalik siya sa piitan. Pagdating niya sa piitan, nagmamadaling umalis ang ilang martial artist. Si Bennett naman ay ginagamot ang mga sugat ni James. Nang makita niyang lumitaw ang sect leader ng Celestial Sect, bahagyang natigilan siya. Walang sinabi si Thea. Naglakad siya, binuhat si James, at saka umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Bennett. May gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya ang kanyang dila dahil nauna nang sinabi ni James na tutulungan siya ng sect leader ng Celestial Sect. Nang alisin ng pinuno ng Celestial Sect si James, naging kalmado si Bennett. Makalipas ang 3 araw, sa isang ospital sa Kensington City, si James ay natatakpan ng mga benda sa buong katawan. Nakakasual na damit si Thea, nakaupo sa tabi ng hospital bed at natutulog. Ilang araw nang walang malay si James at hindi na namamalayan. Gayunpaman, ang kanyang mga vital sign ay napakatatag pagkatapos ng medikal na paggamot. Sa loob ng 3 araw, kasama niya si Thea sa ospital. Walang ideya si Thea kung ano ang sitwasyon sa Malgudi pagkatapos niyang umalis. Ngayon, ayaw na niyang maabala sa mga gawain ni Malgudi. Gusto lang niyang maging ligtas si James at magising ng mas maaga. Pagkatapos ng laban, medyo napagod siya. Ayaw na niyang makisali pa sa mga gawain ng sinaunang martial arts world. Ayaw din niyang madamay pa si James sa mga importanteng usapin ng bansa o ng sinaunang martial arts world. Ang gusto lang ni Thea ay makasama si James at mamuhay ng mapayapa sa natitirang mga araw nila. Bahagyang gumalaw ang daliri ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1537. Nagising si James. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata,
nakita niyang nakatitig siya sa puting kisame. Nasaan ako? Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang lalamunan, nagpakawala siya ng mahinang boses. Gusto niyang bumangon, ngunit nang kumilos siya, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit. Agad namang nag-react si Thea na tumatango-tango at hinawakan ang kamay ni James. Honey, nandito ako. Nandito ako. Okay lang. Huwag kang matakot. Napatahimik si James sa boses ni Thea. Bahagya niyang iniangat ang ulo para tingnan si Thea, na nakaupo sa tabi niya, at mahinang nagtanong, Thea, ikaw, bakit ka nandito? Oh, nasaan ako? Si James ay labis na naguguluhan ngayon. Hindi niya masyadong maalala. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang ayusin ang kanyang mga alaala. Noon niya naalala, pumunta siya sa Malgudi, nahuli siya doon, at kalaunan ay nakuha ni Tobias ang kanyang true energy. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Thea, kamusta si Malgudi? Bahagyang umiling si Thea at sinabing, hindi ko alam. Dinala ka dito ni Sir Kayden. Wala ka ng malay noong dinala ka dito. Nasa Kensington tayo ngayon. Pagsisinungaling ni Thea, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni James at sinabing, Honey, sinabi ni Sir Kayden na naabsorb na ang lahat ng kapangyarihan mo. Wala na ba tayong pakialam sa mga nangyayari sa sinaunang martial arts world? Maaari ba nating ihinto ang pag-aalala tungkol sa mga pangunahing isyu ng bansa? Naiiyak na si Thea habang sinasabi yon. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nagsimulang tumulo ang mga luha. Honey, I'm worried. I'm so scared. I worry that one day mawala ka sa akin. Let's just let everything go and not care about any of that. Let's live our lives like normal people, okay? Sa sandaling ito, si James ay nasa kawalan. Let everything go. Hindi niya kayang bitawan ngayon. Paano kaya niya? Ang Gu sect ay hindi pa nawasak, ang Orient Commerce ay gumagana pa rin, at malapit na ang halalan. Kung hindi niya haharapin ang mga ito ngayon, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, nang makita niya ang lumuluha na mga mata ng babae sa kanyang harapan at napansin ang bahid ng luha sa mukha nito, lumambat ang puso ni James. Gusto niyang alagaan ang mga problema. Gayunpaman, nawalan siya ng kapangyarihan. Siya ay naging isang walang kwentang tao. Kahit na may gusto siyang gawin, wala siyang lakas para gawin iyon. Thea, I promise you, sabi ni James sa mahinang boses. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa ibang bagay. Mula ngayon, wala ng Dragon King, at wala ng Emperor. Ngayon, isa na akong regular na tao. Ma'am, tumanggaw si Thea na may luha sa mga mata. Medyo nauuhaw ako. Teka, kukuha ako ng tubig ngayon. Agad na binitawan ni Thea si James para kumuha ng isang baso ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay pinainom niya si James ng tubig na may hawak na kutsara. Nangako si James kay Thea na simula ngayon ay mamumuhay na siya bilang isang ordinaryong tao. Sabi nito, nadismaya siya. Upang linisin ang lahat, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Ito ay halos isang tagumpay, at gayunpaman, pinaikit niya ang kanyang mga mata at ibinaon ang lahat sa kanyang puso. Oh, tama, di nagtagal, naalala niya ang 9 scriptures of ordeals na dati niyang naitala sa Paul Ares sect. Ito ang walang kapantay na kasanayan sa martial art na binuo ng tagapagtatag ng Paul Ares sect pagkatapos nilang mawalan ng kapangyarihan at maging may kapansanan. Hindi lamang nabawi ni Arsobispo Paul Ares ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa dati. Papalapit pa nga ito sa ika-9 na ranggo. Habang iniisip niya ang 9 scriptures of ordeals, nakahinga ng maluwag si James. Kapag nagsara ang isang pinto, magbubukas ang isa. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang kanyang mga iniisip. Dahil hindi pa niya lubos na nauunawaan ang 9 na kasulatan ng mga ordeals, ang pagtatangka na mabawi ang kanyang lakas ay halos imposible. Ngayong ganito na ang kaso, maaari na siyang manatili sa Kensington ng mas matagal at gumugol ng kaunting oras kasama si Thea. Sis, panipi, sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng silid. Pumasok ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng suit. Siya si David Callahan. James, nagising ka na.
Nang mapansin ni David na binibigyan ni Thea ng tubig si James, hindi niya maiwasang matuwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1538, si James ang tagapagligtas ng mga Callahan. Sa panahong ito, umunlad ang pamilya Callahan sa Kensington sa pamamagitan ng pagsasamantala sa katayuan ni James. Sa ngayon, walang sino man sa Kensington ang nangahas na saktan ang mga Callahan. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga pamilya ay nadama na obligado silang pasayahin sila. Sa loob ng ilang buwan, ang kita ng negosyo ng pamilyang Callahan ay dumami ng 10 beses. Ngayon ay naghahanda na rin ang kumpanya ng pamilyang Callahan na ipaalam sa publiko. Kapag ito ay naging publiko, ang Eternality ay kikita ng malaking kita. Kaya naman napakalaki ng ngiti ni David nang makitang nagising na si James. Naglakad siya palapit. Gising ka na, James. This is beautiful. Kailangan magpahinga ni James. Dapat kang bumalik kung tapos ka na. Gusto ni Thea na umalis siya. Sige, sige. Walang anumang pagkukunwari, tumalikod si David at naglakad palayo. Pagkaalis niya, tinanong ni Thea, "Honey, how are you feeling right now?" "I can't move my arms or legs. There's no strength in my body," mahinang sabi ni James. Kulang pa rin si James sa mga kinakailangan para sa paglinang ng 9 na kasulatan ng mga ordeal sa kanyang kasalukuyang kalagayan dahil buhay na buhay pa ang kanyang katawan. Hindi pa siya umabot sa puntong tuluyan nang nawasak ang lahat sa kanyang katawan at nasa bingit na siya ng kamatayan. Nagdilim ang mukha ni Thea, at sinabi niya, "Narinig ko kay Sir Caden na si Tobias ang humigop ng iyong kapangyarihan at umatake sa iyo. Wala akong ideya kung anong uri ng kahabag-habag na martial arts ang kanyang nilinang. Maaari pa itong sumipsip ng kapangyarihan ng iba." Panipi. Ang ekspresyon ni James ay naging solemn na rin. Siya ay nasa ika-8 ranggo. Ang kanyang true heavenly energy ay nakakatakot at napakalakas. Ngayong nakuha na ni Tobias ang kanyang tunay na enerhiya, gaano kaya kalakas si Tobias? Ni hindi niya maisip. Napabuntong hininga si James at napatigil sa pag-iisip tungkol dito. "Maghanap tayo ng liblib na tirahan, honey. I'll figure out how to heal your limbs and get you back to normal," ani Thea. Ngayon, ang gusto lang niya ay makahanap ng isang liblib na lugar at gumugol ng ilang mapayapang araw kasama si James. Ayaw niyang harapin ang mga isyu sa labas ng mundo. Ayaw din niyang manatili sa Kensington o sa villa ng mga Callahan. "Ma'am, maaari mong ayusin iyon." Marahang tumanggo si James. "Sige, I'll make the arrangement immediately. Get some rest, honey. I'll be right outside." Habang sinasabi iyon ni Thea, tumalikod siya at umalis. Lumabas siya ng kwarto para tumawag ng ilang beses at nagsimulang iset up ang pag-alis nila ni James. Pumikit si James. Ang mga kinakailangan para sa paglinang ng 9 na kasulatan ng mga ordeal ay pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang kalagayan ay halos naruroon na ngayon. Ito ay kaunti lamang na naging mahirap para sa kanya. Kailangan ba talaga niyang maghanap ng ibang tao na muling aatake sa kanya? Itinulak ni James ang mga isyong ito sa likod ng kanyang isip. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa 9 scriptures of ordeals. Sa kanyang isipan, lumitaw ang pamamaraan ng paglilinang ng 9 na kasulatan ng mga ordeal. Maya-maya ay bumalik na si Thea. Napansin niyang nakapikit si James na nagpapahinga kaya hindi niya ito inistorbo at nanatili lang sa tabi nito. Ilang sandali pa, pumasok ang ilang individual na nakaitim na suit. Binuhat nila si James palabas ng ospital sakay ng stretcher, pagkatapos ay tahimik na sumakay sa isang SUV na walang marka. Nakaramdam ng pagkahilo si James. Impresyon lang niya na nasa eroplano siya. Sa sandaling lumipad ang eroplano ng napakatagal na panahon, sumakay siya sa isa pang sasakyan. Pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko, nakarating sila sa isang malayong lokasyon. Ito ay isang maliit na nayon. Mayroong daan-daang mga bahay sa nayon, ngunit wala ni isang tao. Sa labas ng village, nakaupo si James sa isang wheelchair. Itinuro ni Thea ang nayon sa unahan nila at sinabi, "Ito ang nayon na binili ko, mahal. Nabili ko na rin ang mga kalapit na lupain. Dito na tayo titira at gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay sa kapayapaan." Panipi. Pinagmasdan ni James ang tanawin sa kanyang harapan. Medyo maliit ang nayon.
Sa kabila ng katotohanang wala nang nakatira doon, ang mga bahay sa loob nito ay nanatiling medyo buo. Sa likod ng nayon, isang serye ng mga gumugulong na burol at bundok ang nakaunat sa malayo. Mabuti, marahang tumango si James. Tinulak ni Thea si James papasok sa village. Sa gitna ng nayon, may nakatayong bahay na medyo bago. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1539. Ang interior ng bahay ay mukhang ganap na bago. Ang lahat, pati na ang mga kasangkapan, ay pinalitan. Honey, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kahit ano ay maayos, si James ay walang ganang kumain. Ang kanyang pinakamalaking hiling ay ang magretiro at mamuhay sa pag-iisa. Siya ay nagretiro na ngayon at naninirahan sa pag-iisa, ngunit siya ay bigo. Ayaw ni James na ubusin ang natitirang mga araw niya sa panghihinayang dito, sa lugar na walang nakakaalam. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa ngayon. Si Thea naman ay pumunta sa kusina pagkatapos niyang magsalita. Nakaupo lang doon si James sa kanyang wheelchair, hindi makagalaw sa kabila ng kagustuhan. Dahil wala nang dugo noon si Tobias, nang salakayin niya si James gamit ang kanyang nakakatakot na true energy, agad niyang hinampes at naparalisa ang mga paa ni James. Dinala si James sa ospital, at pagkatapos suriin doon, natukoy na hindi na maiayos ang kanyang mga paa. Ang pagputol ay ang tanging pagpipilian. Anuman, si Thea ay hindi humiling ng pagputol. Siya ay isang martial artist, pagkatapos ng lahat. Bukod dito, siya ay isang napakalakas na piling tao. Nasa kanya rin ang aklat ng mali siya. Bago daw makasakit ng isa, kailangan munang matutunan kung paano sila iligtas. Sa aklat ng Males, maraming mga pamamaraan para sa pagliligtas ng buhay ay naidokumento din. Tiwala si Thea na kapag naunawaan na niya ng buo ang aklat ng Males, mapapagaling niya si James. Nakaupo si James sa kanyang wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Bagamat nakaalis na ang mga taga ron, mayroon pa ring ilang alagang hayop na gumagala sa mga landas ng nayon. May mga manok, itik, aso, at iba pa. Masasabi ni James na ang nayon ay may mga naninirahan bago ito. Gumastos lang si Thea ng pera para bilhin ang nayong ito at ang mga lupain ng mga taga-nayon, pagkatapos ay pinalayo sila. Ito ang dahilan kung bakit naging desyerto ang nayon. Sa kabila ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso, nasisiyahan si James habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bintana at pinagmamasdan ang paghabol ng aso sa isang inahing manok. Kung talagang hindi niya maibalik ang kanyang lakas. Kung kailangan niyang gugulin ang ikalawang kalahati ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Kung gayon ang pagkakaroon ng babaeng mahal niya sa tabi niya ay isang uri ng lubos na kaligayahan din. Maya-maya pa ay natapos na si Thea sa paghahanda ng pagkain. Sa sandaling iyon, kontento na si James. Get some sun, honey. Pupunta ako at iprito ang mga itlog. Tumalikod si James sa kanyang wheelchair. Sa sandaling ito, siya ay nasa gitna ng nayon, sa isang hiwalay na manor. Ang manor na ito ay itinayo gamit ang mga ladrilyo. Isa itong isang palapag na bahay. Mula sa looban, may nakita siyang usok sa pagluluto na lumalabas sa kusina. Sa bintana, tanaw niya si Thea. She was very busy in the kitchen. Nang makita niya iyon, hindi komportable si James. Talagang hindi komportable. Hindi niya gusto ito. Malakas ang pag-ungol ni James sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na ilabas iyon. Natatakot siya na kung talagang sumigaw siya, maaalarma si Thea. Hindi ako maaaring maging ganito. Hindi ko kayang gugulin ang aking buhay sa isang wheelchair. Ang puso ni James ay nagsimulang mapuno ng matinding determinasyon. Kailangan kong gumaling. Walang pagpipilian kundi ang bumawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1540. Dahil sa kanyang kasalukuyang posisyon, alam niya na kahit na gusto niyang magretiro sa kapayapaan ngayon, pipigilan siya ng kanyang mga kaaway na gawin iyon. Siya ay humahawak sa isang bilang ng mga lihim. Kung nagkaroon ng digmaan si Malgudi at hindi namatay si Lukjan, hindi siya hahayaang makatakas ni Lukjan. Isinasaalang-alang na gusto ni Lukjan na kunin ang kanyang medical book at malaman ang sikreto ng crucifer mula sa kanya. Walang alinlangang magpapadala si Lukjan ng isang tao upang maghanap sa kanya. Kailangan niyang tapusin ang paglilinang ng siyam na kasulatan ng mga ordil bago iyon at mabawi ang kanyang lakas.
Na-excite si James habang nakatitig kay Thea. Maya-maya pa ay natapos na si Thea sa paghahanda ng tanghalian. Lumabas siya ng silid na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Tapos na ang lahat, honey. Halika, pumasok na tayo sa loob at kumain. Lumapit si Thea at tinulak ang kanyang wheelchair. Pagkapasok nila sa bahay ay sinimulang pakainin ni Thea si James ng kanyang tanghalian. The whole time, walang sinabi si James. Nagsimula ng kumain si Thea pagkatapos pakainin si James. Sa pagtingin kay James, na nanatiling tahimik, hindi niya napigil ang ibaba ang kanyang tinidor at nagtanong, ano ang problema, honey? May nasa isip mo? Hindi. Nakabawi si James at bahagyang umiling. Kahit sinabi niyang hindi, masasabi ni Thea na abalang-abala si James. She looked at James and said softly, alam kong frustrated ka. You don't want to spend your life in a wheelchair. Honey, I promise I'll definitely heal you. Just give me some time, okay? Wala lang talaga, Thea. This isn't all that bad. May pilit na ngiti sa labi si James. Tahimik na sinabi ni Thea, alam kong hindi ka basta-basta susuko. Pagkatapos ng lahat ng trabahong ginawa mo noon, narito ka na ngayon sa maliit at tiwangwang nayon. Alam kong tiyak na bigo ka at nababalisa, may malasakit sa bansa. Natahimik si James nang marinig iyon. Walang ibang sinabi si Thea. Dinampot niya ang kanyang tinidor at nagsimulang kumain ng mag-isa. Batid niya na kahit pisikal na naruroon si James, ang puso niya ay nasa ibang lugar. Ang puso ni James ay nasa kabisera. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa estado ng mga pangyayari doon. Hindi nagtagal ay natapos na ni Thea ang kanyang tanghalian. Nagsimula siyang maglinis ng mesa pagkatapos niyang kumain, pagkatapos ay pumunta sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Nang matapos siyang magayos, inikot niya si James sa paligid ng nayon at kalaunan ay bumalik sa looban. Nakasandal sa kanyang wheelchair, nag-enjoy si James sa araw. Mainit ang araw sa Tagsibol. Nang lumiwanag ito sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang komportable. 3:00 ng hapon. Gusto mo bang manatili sa bahay o sumama sa akin sa bukid, honey? Magtatrabaho ako sa mga lupain sa labas ng nayon at magtatanam ng mga gulay. Napatingin si Thea kay James habang tinatanong ang iniisip nito. Ayaw ni James na lumabas ngayon. Gusto lang niya ng oras para sa sarili niya. Gusto kong matulog saglit. Sige, ihahatid na kita sa loob. Tinulak ni Thea si James papasok sa bahay. Binuhat siya nito sa wheelchair at inilapag sa kama bago tinakpan ng kumot. Pagkatapos noon, inilabas niya ang isang telepono sa gilid at sinabing, eto ang telepono. Ilalagay ko ito sa tabi ng kama. Na-set up ko na ito para kontrolin ang boses. Kung mismo ako, bigyan mo ako ng tumawag ka, at babalik ako kaagad. Ma'am. Marahang tumango si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1541. Tumabi si Thea at hinalikan si James sa noo. Hinaplos niya ang mukha nito at nakangiting sinabi, magpahinga ka na, honey. Babalik ako pagdating ng dapit hapon kung walang nangyaring masama. Samot-saring emosyon ang bumalot kay James habang hinahaplos ng malalambot nitong mga kamay ang mukha niya. Naalala niya ang pag-aalaga kay Thea nang magkabalikan sila noong 1 taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Thea na ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Pumikit siya at nanatiling tahimik. Samantala, lumabas si Thea. Kinuha niya ang asarol sa bakuran at lumabas ng nayon. Hindi makagalaw si James kaya nanatili siya sa kama habang tulalang nakatitig sa kisame. Lumipas ang oras sa napakabilis na bilis. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nakatulog si James. Biglang may sumulpat na tao sa kwarto niya. Mukhang nasa 40s na ang lalaki. Siya ay may short crew cut at nakasuot ng baggy white na damit. Tumayo siya sa tabi ng kama at bakas sa mukha niya ang problema habang nakatingin kay James. I'm sorry, my boy. Hindi ko rin gustong gawin ito, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Ang dugo ng spirit turtle sa katawan ni Thea ay aberrant at lampas sa inaasahan ko. Pinag-aralan ko itong mabuti at nalaman kong ang dugo sa kanyang katawan ay apektado ng kanyang emosyon. Kung mas matindi ang kanyang negatibong emosyon, mas magiging malakas siya. Kaya nga kailangan kitang kunin. Ang taong nagpakita ay si Thomas.
Tumayo si Thomas sa harap ng kama habang bumubulong sa sarili. Bigla niyang pinunasan ang daliri niya kay James. Isang di nakikitang puwersa ang lumipad mula sa kanyang mga daliri at bumaril kay James. Kaagad pagkatapos, binuhat ni Thomas si James at lumabas ng silid. Sumunod, pumasok sa loob ng silid ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na may maskara na nakatikip sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay ay isang itim na bag. Sa loob ng bag ay isang sari-saring mga sirang buto at mga tipak ng laman ng tao. Binuksan niya ang bag at walang ano-ano'y nilagyan ng laman ang nakakakilabot na laman ng bag sa kama. Pagkatapos niyang makumplito ang kanyang gawain, sumunod ang tao sa pamumuno ni Thomas at mabilis na umalis sa lugar. Kasabay nito, abala si Thea sa pagbubungkal ng lupa sa labas ng village. Palihim na natagpuan ng mga powerhouse ng Celestial Sect ang lugar na ito, at dumating siya pagkatapos ng maraming komplikadong pagliko. Halos imposibleng mahanap si James sa lugar na ito kahit na ang isang tao ay may matatag na network ng intelligence sa kanilang pagtatapon. Bago siya umalis, may naiwan siyang phone sa kwarto. Ito ay para makontak siya ni James kung kailangan niya sa pamamagitan ng paggamit ng mga voice command. Ito ang nagpatahimik sa kanyang isipan. Nagtrabaho siya hanggang sa madilim at nagmamadaling umuwi dala ang kanyang asarol. Pumasok si Thea sa bakuran at iniligpit ang asarol. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. "Honey, anong gusto mong hapunan?" Pumasok si Thea sa kwarto at nagtanong sa masayang boses. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng tugon. Hindi ito mapakali kaya dali-dali siyang pumunta sa kama. Nang malapit na siya sa kama, ang tanawin sa harap niya ay nagpalamig sa kanyang dugo at siya ay nanlamig sa kinatatayuan sa takot. Matapos mapatitig sa kahindik-hindik na eksena sa loob ng ilang segundo, nagpakawala siya ng matinding pag-iyak. Ang kanyang boses ay naglalabas ng nakakatakot na sonic waves. Ang invisible sonic waves ay nagpapantay sa mga nakapalibot na bahay, at ang nayon ay naging mga durog na bato sa susunod na sandali. Sino ang gumawa nito? I swear, dudurugin kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang kanyang galit na dagandong ay umalangaw mula sa loob ng nayon. Si Thomas ay nakatayo sa isang malaking puno sa isang malayong bundok at pinanood ang lahat ng bagay sa nayon na nakaharap sa kanya. Anong napakalaking kapangyarihan! Nagulat si Thomas sa eksena. Pinatag ni Thea ang isang buong nayon sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kanyang mga sonic wave. Sa kabila ng pag-akyat sa fifth stair ng Skyward Stairway, alam ni Thomas na siya mismo ay hindi kayang magdulot ng ganitong antas ng pagkawasak ng ganoon kadali. Gayunpaman, dito si Thea ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas sa isang maikling sandali. Kung gaano siya nagagalit, mas sisabog ang lakas niya. "Thea, hindi ko sasaktan si James, kaya sana huwag mo akong bigin. I'm pinning my hopes on you na ikaw ang unang taong makakarating sa ika-9 na ranggo." Palihim na bulong ni Thomas. Ang kanyang katawan ay lumutang na parang multo, na wala sa kagubatan halos sa isang kisap mata. Siya ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa isang kidlat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1542. Ito ay isang bungalow. Tahimik na humiga si James sa kama. Tinapik na ni Thomas ang kanyang acupoints, at kung hindi na-unlock ang acupoints, hindi siya gising. Umupo si Thomas sa tabi ng kama, nakatingin kay James na mahimbing na natutulog. Sa sandaling ito, hindi sigurado ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahil umalis si James sa Southern Plains City noong nakaraang taon at pumunta sa Kensington, tinitigan ni Thomas si James, o nagpadala ng isang tao para titigan si James. Alam niya ang lahat tungkol sa kinaroroonan ni James. Alam din niyang nakapunta si James sa Paul Ares sect. Itinuro ni Arsobispo Paul Ares, natural siyang naroon. Sa nakalipas na ilang dekada, naglakbay siya sa buong mundo. Basta medyo sikat na sekta, halos lahat sila nabisita na niya. Natural, lihim niyang natutunan ang martial arts ng mga sekta na ito. Alam niya ang mga kakaibang kasanayan na naitala sa Paul Ares sect. Gayunpaman, ang martial arts na ito ay hindi angkop para sa kanya. Ngayon ay hindi siya sigurado kung nakapunta na ba si James sa Holy Fire Cave ng Paul Ares sect, at hindi niya alam kung nabasa ni James ang 9 Scriptures of Ordeals, kung gayon. Pagkatapos ay gusto niyang tulungan si James, kung hindi niya ito nakita,
Pagkatapos ay itinulak niya si James sa apoy. Nawala siya sa pag-iisip, tapos tumalikod na siya at umalis, hindi nagtagal, tumalikod ulit siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay binago niya ang kanyang hitsura. Sa pamamagitan ng paghabi ng maskara ng balat ng tao, naging ibang tao siya. Iyon ay si Arsobispo Paul Ares, ang pinuno ng Paul Ares sect, na kilala rin bilang Zekiel Paul Ares. Ang layunin niya sa pagpapanggap bilang si Zekiel ay upang subukan si James, upang malaman kung nabasa ni James ang 9 Scriptures of Ordeals, kung hindi, pagkatapos ay ipinasa ito sa kanya bilang pinuno ng Paul Ares sect. Matapos makapasok sa silid, binuksan niya ang mga acupuncture point ni James. Hindi nagtagal, nagising si James. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo, na para bang ang tagal niyang nakatulog. Thea, tumawag si James. Gising ka na. Isang boses ang nagmula sa tabi ng kama. WHO. Ang boses ay hindi kay Thea, kaya naging mapagbantay si James. Ako si Archbishop Paul Ares. Nagpanggap si Thomas na si Arsobispo Paul Ares at sinabing. Bahagyang lumingon si James, at nakita ang taong nakaupo sa tabi ng kama. Malinaw niyang nakita si Arsobispo Paul Ares, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ngunit muli siyang naging mapagbantay, dahil hindi tama ang kapaligiran dito. Nasaan ako? Nakangiting sabi ni Thomas, ganito. Pagkarating ko sa Sol, hinanap kita kung saan-saan, at nahanap kita pagkatapos ng ilang paikot-ikot. Bumalik si Thea dito, may gagawin siya. Hayaan mo akong alagaan ka ng ilang araw. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Mahina siyang mamulong, talagang totoo si Thea, at hindi niya sinabi sa akin nang umalis siya. Ang sakit pala ng ulo ko, sakit ng likod, at parang ang tagal kong nakatulog. Isang araw, saan ang lugar na ito? Ito ang katabi ng asyenda kung saan kayo nakatira ni Thea, dito ako pansamantalang nakatira, pagkaalis ni Thea, dito kita dadalhin. Naramdaman ni James na may mali. Ngunit kung ano ang mali, hindi niya masabi. Siya nga pala, muling tanong ni Thomas, naiintindihan mo na ba ang 9 Scriptures of Ordeals? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1543. Nagtanong si Thomas tungkol sa 9 Scriptures of Ordeals, at si James ay lubusang nakahinga. Alam niyang totoo si Arsobispo Paul Ares. Dahil imposibleng malaman ng mga tagalabas na ang Archbishop Paul Ares' teaching of the 9 Scriptures of Ordeals ay hindi nagtuturo ng martial arts. Bahagyang umiling si James, at sinabing, hindi ko naisip ito noon, at ngayon ko lang naisip. Hindi ko maintindihan ang maraming bagay. Nabasa ko na ang 9 Scriptures of Ordeals manuals, at matagal ko na itong pinag-isipan, wala akong pagkakataong magsanay nito, paano kung ipapasa ko sa iyo ang mga natutunan ko? Mabuti iyan, sabi ni James na may mukha sa tuwa. Iyon ang nais niyang ibalik ang kanyang lakas. Ang 9 Scriptures of Ordeals ay malawak at malalim, at sa loob ng maikling panahon, hindi niya lubos na mauunawaan ang mga ito, at ang martial arts na naitala sa 9 Scriptures of Ordeals ay lahat ng top-notch sa mundo. Si Thomas ay palihim na pumasok sa Paul Ares sect 10 taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niya ang martial arts sa buong mundo. Ang layunin ng kanyang pag-aaral ay upang mapagmasdan ang martial arts ng mundo, upang lumikha ng isang hanay ng mga tunay na walang talo na martial arts. Bagamat hindi niya ma-practice ang 9 Scriptures of Ordeals manuals, nasanay na siya sa mga ito. Sinabi niya kay James ang detalyadong impormasyon ng kung ano ang naintindihan niya. Sa mga sumunod na araw, halos nakahiga si James sa kama, seryosong nakikinig sa paliwanag ni Thomas. May nagturo nito, at naunawaan din ni James ang ilang bagay na hindi niya naiintindihan. Salamat, Senyor. Matapos ayusin ito, taos-pusong nagpasalamat si James sa kanya. Ano ang relasyon natin? Ano ang magalang mo? Bahagyang huminto si Thomas at sinabi, gayunpaman, sa iyong kalagayan, hindi mo pa natutugunan ang mga kondisyon para sa pagsasanay ng 9 na kasulatan ng mga ordeals, at malapit ka pa rin. Paano kung tulungan kita? Kalimutan mo na. Nang marinig ito, natakot si James. Hindi ito biro, ang lahat ay wala na, at ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid.
Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, mamamatay siya. Hindi gumalaw si Thomas, dahil hindi talaga ito biro. Nga pala, may naisip si Thomas, at sinabing, narinig ko na may huling galaw sa 13 Heavenly Sword, na tinatawag na ika-14 na galaw, ngunit ito ay isang alamat lamang. Ito ang Polaris Sword na itinuro ko. Ang kalahati ng post-operative ay medyo magkatulad. Si Thomas ay kabilang sa pamilya Kayden, bagamat siya ay nasa pamilyang Kayden, hindi siya kwalipikadong magsanay ng 13 langit na espada. Gayunpaman, ninakaw niya ang martial arts mula sa ibang mga sekta, lalo pa ang sa sarili niyang pamilya. Sa totoo lang, kahit na marami siyang natutunan, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang 14 na espada ng langit. Kaya't natutunan na niya ang Polaris swordsmanship. Tungkol naman sa kalahati ng eskrimador ng Polaris, iyon ay, ang bahagi na hindi pa nilikha ng ninuno ng sekta ng Polaris, hindi niya ito natutunan, ngunit sa pag-abot sa kanyang antas, ang kanyang mga natamo sa martial arts ay napakataas na. Halos mahulaan niya na ang 14 na langit na espada ay may ilang pagkakatulad sa Polaris sword pagkatapos ng kalahati. Ito ay ang lahat ng mga manifestasyon ng swordsmanship pagkatapos maabot ang sukdulan. Oo, bahagyang tumango si James, at sinabing, nagkaroon din ako ng ganoong hula, at ito rin ang landas na gusto kong tahakin. Nakakalungkot na hindi maganda ang kalusugan mo ngayon, kung hindi, maituturo ko ang Polaris swordsmanship, dahil naiintindihan ko na ngayon ang Polaris swordsmanship. Nakangiting sabi ni James, maraming itinuro sa akin ni Senior. Bagamat ang pinuno ng Polaris ay palaging tinatawag na kapatid na si James noon, ngunit ngayon ang pinuno ng Polaris ay nagturo sa kanya ng labis, ang nakatatanda na ito, ang pinuno ng Polaris ay sapat na upang maging responsable. Kaya lang hindi niya akalain na ang pinuno ng Polaris na nasa harapan niya ay peke ng kanyang lolo. James, gusto kitang tulungan. Biglang tumayo si Thomas. Pagtingin kay James na nakahiga sa kama, sinabi niya ang bawat salita, marami ka pang gagawin, ayokong nakahiga ka lang sa wheelchair habang buhay. Ikaw, anong gusto mong gawin? Bahagyang nagbago ang mukha ni James. I'm sorry, kung hindi ka mabubuhay, ito ang buhay mo. Naniniwala ako na hindi mo nais na humiga sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngayong may pagkakataon kang ibalik ka sa tuktok, tutulungan kita minsan, kamatayan man o habang buhay. Umakyat sa langit, ikaw ang bahala. Gaya ng sinabi niya, nagtaas siya ng kamay. Sa palad, isang malakas na tunay na enerhiya ang nabago. Shootout gamit ang isang palad. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni James. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang mga panloob na organo ay nasunog, ang kanyang mga meridian ay nasira, at ang matinding sakit sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya ng mas malala pa kaysa sa kamatayan. Nabaluktot ang ekspresyon ng mukha niya sa sakit, at tumangala siya, mata. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkahilo. Pakiramdam niya ay gusto na niyang matulog. James, tahan na. Siyam na ganap, siyam na pagkatalo, ngayon lang ang pagkakataon, sabi nga, siyam na kamatayan sa buong buhay, siyam na bumalik sa isa, simulan ang pagsasanay, simulan ang paglinang, naniniwala ako sa iyo, naniniwala akong magagawa mo, ito. Nang malapit nang makatulog si James, isang mariing boses ang nagmula sa tabi ng kanyang tainga. The Almighty Dragon General Kabanata 1543. Kabanata 1543. Nagtanong si Thomas tungkol sa 9 Scriptures of Ordeals, at si James ay lubusang nakahinga. Alam niyang totoo si Arsobispo Polaris. Dahil imposibleng malaman ng mga tagalabas na ang Archbishop Polaris' teaching of the 9 Scriptures of Ordeals ay hindi nagtuturo ng martial arts. Bahagyang umiling si James, at sinabing, hindi ko naisip ito noon, at ngayon ko lang naisip. Hindi ko maintindihan ang maraming bagay. Nabasa ko na ang 9 Scriptures of Ordeals manuals, at matagal ko na itong pinag-isipan, wala akong pagkakataong magsanay nito, paano kung ipapasa ko sa iyo ang mga natutunan ko? Mabuti iyan, sabi ni James na may mukha sa tuwa. Iyon ang nais niyang ibalik ang kanyang lakas. Ang 9 Scriptures of Ordeals ay malawak at malalim, at sa loob ng maikling panahon, hindi niya lubos na mauunawaan ang mga ito, at ang martial arts na naitala sa 9 Scriptures of Ordeals ay lahat ng top-notch sa mundo.
Si Thomas ay palihim na pumasok sa Polaris sect 10 taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niya ang martial arts sa buong mundo. Ang layunin ng kanyang pag-aaral ay upang mapagmasdan ang martial arts ng mundo, upang lumikha ng isang hanay ng mga tunay na walang talo na martial arts. Bagamat hindi niya ma-practice ang 9 Scriptures of Ordeals Manuals, nasanay na siya sa mga ito. Sinabi niya kay James ang detalyadong impormasyon ng kung ano ang naintindihan niya. Sa mga sumunod na araw, halos nakahiga si James sa kama, seryosong nakikinig sa paliwanag ni Thomas. May nagturo nito, at naunawaan din ni James ang ilang bagay na hindi niya naiintindihan. Salamat, Senyor. Matapos ayusin ito, taos-pusong nagpasalamat si James sa kanya. Ano ang relasyon natin? Ano ang magalang mo? Bahagyang huminto si Thomas at sinabi, gayunpaman, sa iyong kalagayan, hindi mo pa natutugunan ang mga kondisyon para sa pagsasanay ng 9 na kasulatan ng mga ordeals, at malapit ka pa rin. Paano kung tulungan kita? Kalimutan mo na. Nang marinig ito, natakot si James. Hindi ito biro, ang lahat ay wala na, at ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, mamamatay siya. Hindi gumalaw si Thomas, dahil hindi talaga ito biro. Nga pala, may naisip si Thomas, at sinabing, narinig ko na may huling galaw sa 13 Heavenly Sword, na tinatawag na ika-14 na galaw, ngunit ito ay isang alamat lamang. Ito ang Polaris Sword na itinuro ko. Ang kalahati ng post-operative ay medyo magkatulad. Si Thomas ay kabilang sa pamilya Kayden, bagamat siya ay nasa pamilyang Kayden, hindi siya kwalipikadong magsanay ng 13 langit na espada. Gayunpaman, ninakaw niya ang martial arts mula sa ibang mga sekta, lalo pa ang sa sarili niyang pamilya. Sa totoo lang, kahit na marami siyang natutunan, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang 14 na espada ng langit. Kaya't natutunan na niya ang Polaris swordsmanship. Tungkol naman sa kalahati ng eskrimador ng Polaris, iyon ay, ang bahagi na hindi pa nilikha ng ninuno ng sekta ng Polaris, hindi niya ito natutunan, ngunit sa pag-abot sa kanyang antas, ang kanyang mga natamo sa martial arts ay napakataas na. Halos mahulaan niya na ang 14 na langit na espada ay may ilang pagkakatulad sa Polaris sword pagkatapos ng kalahati. Ito ay ang lahat ng mga manifestasyon ng swordsmanship pagkatapos maabot ang sukdulan. Oo, bahagyang tumago si James, at sinabing, nagkaroon din ako ng ganoong hula, at ito rin ang landas na gusto kong tahakin. Nakakalungkot na hindi maganda ang kalusugan mo ngayon, kung hindi, maituturo ko ang Polaris swordsmanship, dahil naiintindihan ko na ngayon ang Polaris swordsmanship. Nakangiting sabi ni James, maraming itinuro sa akin ni Senyor. Bagamat ang pinuno ng Polaris ay palaging tinatawag na kapatid na si James noon, ngunit ngayon ang pinuno ng Polaris ay nagturo sa kanya ng labis, ang nakatatanda na ito, ang pinuno ng Polaris ay sapat na upang maging responsable. Kaya lang hindi niya akalain na ang pinuno ng Polaris na nasa harapan niya ay peke ng kanyang lolo. James, gusto kitang tulungan. Biglang tumayo si Thomas. Pagtingin kay James na nakahiga sa kama, sinabi niya ang bawat salita, marami ka pang gagawin, ayokong nakahiga ka lang sa wheelchair habang buhay. Ikaw, anong gusto mong gawin? Bahagyang nagbago ang mukha ni James. I'm sorry, kung hindi ka mabubuhay, ito ang buhay mo. Naniniwala ako na hindi mo nais na humiga sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngayong may pagkakataon kang ibalik ka sa tuktok, tutulungan kita minsan, kamatayan man o habang buhay. Umakyat sa langit, ikaw ang bahala. Gaya ng sinabi niya, nagtaas siya ng kamay. Sa palad, isang malakas na tunay na enerhiya ang nabago. Shootout gamit ang isang palad. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni James. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang mga panloob na organo ay nasunog, ang kanyang mga meridian ay nasira, at ang matinding sakit sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya ng mas malala pa kaysa sa kamatayan. Nabaluktot ang ekspresyon ng mukha niya sa sakit, at tumangala siya, mata. Tumayo si Thomas sa tabi ng kama, nakatingin kay James, na may sakit na ekspresyon. Sa sandaling iyon, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Pinagmasdan niyang mabuti si James para agad itong hilahin sa panganib kung may mangyaring masama.
Sa kanyang husay sa medikal na kasanayan, mailigtas pa rin niya si James kung kikilos siya sa oras. Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay mag-iiwan kay James na isang pile kahit na ililigtas siya ni Thomas sa oras. Hindi ito ang paraan na dapat maglaro ang tadhana ni James. Nahulog si Thomas sa tahimik na pagmumuni-muni. O tama, kailangan pa niya ng isa pang pagtulak upang matulungan siya sa gilid. Biglang may naalala si Thomas. Ang tagapagtatag ng Polaris sect ay lumikha ng 9 scriptures of ordeals dahil sa desperasyon. Bukod sa desperasyon, nagkaroon siya ng pangarap. Nais niyang maging pinakadakilang martial artist sa mundo. Pinangarap niyang talunin ang prinsipe ng Orchid Mountain, na tumalo sa kanya at Sam Ire sa kanyang cultivation base. May isa pang kinakailangan upang makabisado ang martial art ng ibang tao at iyon ay ang magkaroon ng katulad na kapaligiran at maranasan ang parehong emosyon bilang tagapagtatag nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1544. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ang isang tao ay lubos na makakabisado ng martial art ng iba. May mga pangarap at ambisyon din si James. Gayunpaman, hindi niya naabot ang parehong antas ng kawalan ng pag-asa bilang tagapagtatag ng Polaris sect. Ano ang maaari kong gawin upang itaboy siya sa gilid? Napaisip si Thomas. Makalipas ang 10 segundo, bigla siyang nagkaroon ng revelasyon. James, hindi ka ba palaging nakikiusyoso tungkol sa pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect? Masasabi ko sa iyo ngayon kung gusto mong malaman. Ang pinuno ng Celestial Sect. Asawa mo ba si Thea? Nang malapit nang mawala ng malay si James, isang boses ang bumulong sa kanyang tenga. Boom! Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng kanyang pag-iisip. Ano? Ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea. Siya ba talaga? May hinala si James na siya ang nauna rito ngunit hindi kailanman nagkaroon ng ebidensya para kumpirmahin ito. Imposible. Iyan ay ganap na imposible. Paano naging malakas si Thea? Paano niya magagamit ang espada ng napakahusay? Totoo naman. Nagpatuloy si Thomas sa walang pakialam na boses. Sigurado akong natatandaan mo na ang dugo ng Spirit Turtle ay dumadaloy sa katawan ni Thea. Ang dugo ng espiritong pagong ay may hindi masasabing kapangyarihan, at hiniram niya ang kapangyarihan nito upang palakihin ang kanyang sarili. Para sa kanyang swordsmanship, nagpractice siya ng demonic sword art. Natagpuan ito sa martial arts. Heirloom na naiwan sa loob ng snow cavern ng Mount Thunder sect ng Prince of Orchid Mountains. Pinakamalakas na subordinate, ang Malevolent King. Nilikha ng Malevolent King ang sword technique habang nasa isang estado ng pagkabaliw. Binalaan ng iyong lolo si Thea na ang dugo ng espirito pagong ay masama at hindi siya dapat umasa dito. Noong araw na iyon sa Snow Cavern, sinabi rin sa kanya ng lolo mo ang tungkol sa demonic sword art, ngunit alam niyang malicious technique ito, kaya binalaan niya itong huwag magsanay. Gayunpaman, si Thea ay lihim na pumunta sa Snow Cavern ng Mount Thunder sect at natutunan ang demonic sining ng espada. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo. Si Thea ay may mahusay na mga ambisyon at mga plano na duminahin ang mundo, upang maging pinuno ng sinaunang martial world. Hindi, imposible iyon. Hindi ganoon si Thea, pagtanggi ni James. Maaaring hindi siya ganoon, ngunit ang dugo ng Spirit Turtle ay dumadaloy sa loob niya. Maimpluwensyahan siya nito, kaya malamang na nagbago na siya mula noon. Ikaw na rin mismo ang nagpino sa core ng Spirit Turtle. Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagtatanim ng matinding pagnanasa paminsan-minsan? Kung ang kaibuturan lamang ay sapat na upang gisingin ang mga pagnanasang ito sa iyo, maiisip mo ba kung gaano kalala ang mangyayari sa dugo? Hindi na si Thea ang kilala mo sa nakaraan. Ginagamit ka lang niya, yun lang. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ni Thomas sa pandinig ni James. Napapikit si James. Nagkaroon siya ng mga pagdududa tungkol sa kanya. Si Thea lang ang nakakakontrol sa malevolent sword. Tinanong pa siya nito noon, pero sinabi ni Thea na ipinasa niya ang espada kay Maxine. Pagkatapos, tinanong niya si Maxine tungkol dito. Gayunpaman, sinabi ni Maxine na nawalan siya ng espada. Ha, madilim na tumawa si James. Hindi sumagi sa isip niya na magsisinungaling sa kanya ang babaeng nasa tabi niya. Bukod dito, lihim pa niyang itinatag ang Celestial Sect. Nais niyang maging pinakadakila sa mundo. Arg! Bakit? Napasigaw si James sa galit.
Malubhang nasugatan na siya. Sa karagdagang pagbubunyag na nakakapanghina ng loob, ang sigla sa kanyang katawan ay mabilis na nawala. Naramdaman ni Thomas na may mali at kaagad siyang hinimok, "James, hindi ka pa pwedeng sumuko. Hindi ka dapat mamatay dito. Marami ka pang dapat gawin. Marami ka pang dapat ayusin. If you're dead, walang makakalaban kay Thea." Alam mo ba kung ano pa ang ginawa ni Thea bukod sa demonic sword art? Nag-practice din siya ng demonic breath at nilinang ang true demonic energy. Bukod dito, nag-practice pa siya ng murderous energy na nagpapawalang bisa sa Invincible Body CD. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Thea, nalito si Thomas kung bakit hindi pare-pareho ang lakas ng demonic sword art ni Thea. Kaya, partikular niyang inimbestigahan kung saan napunta si Thea. Natuklasan niyang bumisita si Thea sa Medical Valley bago pumunta sa Durandal. Nahulog ang puso ni James sa isang hukay. Ang kalungkutan na naramdaman niya matapos niyang matuklasan na si Thea ang pinuno ng Celestial Sect sa lahat ng panahon ay mas matindi kaysa noong hiwalayan niya ito. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang lahat sa sandaling iyon. Nais niyang lutisin ang mga isyong bumabagabag sa kabisera at mamuhay ng ordinaryong buhay kasama si Thea. Gayunpaman, tila may iba pang plano si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1545. Bumisita din si Thomas sa Medical Valley at nakipagpulong sa Valley Master upang magtanong tungkol dito. Sa huli, sumisid siya sa Frosty Swamp ng Medical Valley at natuklasan ang mga pahiwatig tungkol sa nangyari. Ang tunay na demonic energy ay ang kabaligtaran ng true heavenly energy. Ang murderous energy din ang kalaban ng Invincible Body CD. Parehong pinipigilan ng dalawa ang isa't isa, at ikaw lang ang makakapigil kay Thea. Kaya dapat kang manatiling matatag at mabuhay. Ang mga salita ni Thomas ay nagbigay kay James ng motibasyon na patuloy na mabuhay muli. Siyam na pagkasira, siyam na pagsubok. Isang malapit kamatayang karanasan. I concentrate ang lahat ng 9 spirits sa isa. Pumikit si James. Sa sandaling iyon, ang natitirang true energy sa kanyang katawan ay nagsimulang dumaloy palabas mula sa kanyang 5 internal organs, meridian, at 3 treasures. Siyam na magkakaibang true energies ay nagsimulang dahan-daang magsama. Ang siyam na alon ng true energy na ito ay mahina, naglalaho na parang patak sa karagatan. Sinimulan ni James ang 9 Scriptures of Ordeals Cultivation Method, at ang true energy gathering sa kanyang katawan ay tumaas. Nakatayo sa tabi niya, pinagmasdan ni Thomas ang sakit na nawala sa mukha ni James. Nang makitang lumuwag ang kanyang ekspresyon at unti-unting bumabalik ang kulay ng kanyang maputlang mukha, nakahinga ng maluwag si Thomas. Dapat naging successful. Kalahati, sa isang estado ng matinding desperasyon, nabawi niya ang pagnanais na mabuhay at nakaranas ng matinding pananabik. Iyan ay katulad ng sitwasyon na pinagdaanan ng tagapagtatag ng Polaris Sect na lumikha ng 9 Scriptures of Ordeals. Tumabi si Thomas at binantayan siya. Nais niyang makita kung gaano kalakas ang paglaki ni James at ang ranggo na natamo niya matapos ang pagmaster ng 9 Scriptures of Ordeals. Dati, siya ay isang 8th rank Grandmaster. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1546. Labis na tumaas ang enerhiya ni James. Kapag ang tunay na enerhiya ay hinihigop palayo sa katawan ng isang taong maingat na nilinang ito mula sa simula, hindi lahat ng ito ay maa-absorb at ang ilang mga bakas nito ay mananatili. Ang true energy ni James ay hinigop ni Tobias. Gayunpaman, may mga latak pa rin ng true energy na nananatili sa loob ng kanyang laman at buto. Ang mga natitirang latak ng true energy na nasa loob niya ay sapilitang pinalabas sa katawan ni James. Ang siyam na alon ng true energies ay mabilis na nag-concentrate at nagsama-sama sa isang hindi pangkaraniwang puwersa. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumalaki sa isang nakakagulat na bilis. Gamitin ang iyong sarili bilang daluyan, gamitin ang mundo bilang iyong haligi, pagtitiis ang susi. Lalong lumalim ang pag-unawa ni James sa 9 Scriptures of Ordeals. Sa sandaling iyon, ang mga pores sa kanyang buong katawan ay hindi nakagapos at ang enerhiya mula sa langit at lupa ay dumaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga pores, na nagko-convert sa kanyang sariling true energy. Ang siyam na true energies ay lalong lumakas at lumakas. Ang prosesong ito ay tumagal ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan,
Ang bawat isa sa 9 na true energies sa katawan ni James ay maihahambing ang lakas sa dati niyang true heavenly energy. Katumbas ito ng pagkakaroon niya ng pinagsamang lakas ng 9 na 8th rank Grandmaster na nangangahulugan na siya ay 9 na beses na mas malakas kaysa dati. Ang enerhiyang ibinubuga mula sa kanyang katawan ay unti-unting nahugot muli. Ang 9 na true energies ay dahan-daang naglaho at dumaloy sa kanyang katawan. Dahan-daang bumaba ang katawan niya pabalik sa lupa. Dama pa siya sa mga guho at pinagmasdan ang paligid. Ibang-iba ang kapaligiran sa nayong tinitirhan niya. Maging ang mga bundok sa likod ng nayon ay iba. Nasaan ito? Bahagyang natarante si James. Anong nangyari? Nang makita niyang naguguluhan siya sa buong sitwasyon, nagpakita si Thomas, na nagkukunwari bilang Paul Ares. Bago siya, Senior Paul Ares. Tumingin siya kay Paul Ares. Lumapit sa kanya si Paul Ares at hinubad ang maskara ng tao. Ikaw ba, Lolo? Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Lumapit si Thomas at tinapik sa balikat si James habang buong pagmamalaki, "Good job, my boy. Hindi mo ako binaygo. Kabisado mo ang 9 scriptures of ordeals. Sa lakas mo ngayon, sigurado akong nalampasan mo na rin ang sarili ko." Anong nangyayari, Lolo? Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang tungkol sa 9 scriptures of ordeals? Nakangiting sabi ni Thomas, "Pumunta ako sa Paul Ares sect 10 taon na ang nakalilipas at pumasok sa Sacred Fire Cavern. Binasa ko ang 9 scriptures of ordeals at pinag-aralan ko ito sa buong panahon. Natural lang na mayroon akong malalim na pag-unawa dito sa puntong ito." Huff, huminga ng malalim si James. Agad niyang tinanong, kung gayon lahat ng sinabi mo dati ay kasinungalingan. Hindi. Tiningnan ni Thomas si James sa mata. Katotohanan ang sinabi ko sa iyo. Si Thea talaga ang pinuno ng Celestial Sect. Gayunpaman, hindi siya ang taong ginawa ko sa kanya. Natutunan niya ang Ataraxia at kayang pigilan ang dugo ng Spirit Turtle sa kanyang katawan. Sa kabila nito, may panganib pa rin na mabaliw siya at hindi makikilala ang sinuman kung ganap niyang ipadadala ang kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle. Nagdududang tumingin si James kay Thomas at tinanong siya, "Nasaan si Thea ngayon? Bakit mo ako dinala?" "Dito." Sumagot si Thomas, "Hindi ko itatago sa iyo ang katotohanan. Sa totoo lang, malaki ang potensyal ni Thea ngayong nasa kanya ang dugo ng Spirit Turtle. Ang dugo ay maligno at nakakaimpluwensya sa kanyang lakas batay sa tindi ng kanyang emosyon. Gusto kong subukan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, kaya inagaw kita. Gusto ko lang siyang hikayatin." Ipinaliwanag ni Thomas ang motibo sa likod ng kanyang mga aksyon. "At saka, gusto kong tulungan kang maibalik ang iyong lakas. Nababaliw ka." Ibinuka ni James ang kanyang bibig at isang litanya ng mga galit na salita ang lumabas. "Alam mo ba ang ginawa mo, Lolo? Ano ang gagawin natin kung si Thea ay magdusa ng energy deviation at maging isang walang awa at walang pinipiling pumatay? Alam mo na kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng Spirit Turtle Blood sa buong lakas nito. Maging si Lukjan at ang unang dugo na emperador na pinagsama ay walang kapantay para sa kanya. Kung siya ay dumaan sa isang energy deviation at ganap na sumisipsip ng dugo ng Spirit Turtle, sino sa mundong ito ang makakapigil sa kanya?" "Ikaw, syempre." Nakangiting sabi ni Thomas, "Mahal ka ni Thea ng buong puso. Kapag nakita ka niya, lahat ng masasamang iniisip niya ay mawawala sa isang iglap. Huwag mag-alala. Pinagmasdan ko siya habang lumalaki siya sa paglalakbay na ito. Alam ko ang limitasyon niya. Bukod pa riyan, kailangan ko hindi lang ng tulong niya kundi pati na rin sa iyo lalo na." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1547. Ang mga bahagi ng dragon ay may halaga na hindi maihahambing. Ang dugo lamang nito ay nakalikha ng blood race. Nagsimulang ipaliwanag ni Thomas ang mga lihim sa likod ng blood race. Natigilan si James sa narinig. Natigilan siya sa mga kwento ni Thomas at nahirapan siyang paniwalaan na ang mga bagay na ito ay nangyari mahigit 1,000 taon na ang nakararaan. Ito ay totoo lalo na para sa kwento tungkol sa pinagmulan ng blood race. Alam mo ba ang haba ng buhay ng isang miyembro ng blood race? Umiling si James. Hindi ko alam. Sinabi ni Thomas, ang pag-asa sa buhay ng blood race ay 3 beses kaysa sa ordinaryong tao. Kahit na hindi sila magtanim, maaari silang mabuhay ng higit sa 1 o 2 siglo.
Ang mga miyembro ng blood race na naglilinang ay maaaring mabuhay ng mas matagal. Ayon sa aking kaalaman, may mga tao mula sa blood race na nabuhay ng 5 siglo. Totoo ba ang lahat ng ito? Napaawang ang bibig ni James sa pagkamangha. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoong katotohanan. Ang blood race ay ang mas nakakatakot na angkan sa mundong ito, kaya kailangan kong magpatuloy sa aking mga plano ng may lubos na pag-iingat. Hindi ko maaaring ipagsapalaran na maakit ang atensyon ng mga powerhouse ng blood race. Kung hindi, ang sinaunang martial world ng Sol ay maaaring mapuksa sa ilang minuto. Gayunpaman, patuloy ni Thomas sa mas determinadong tono. Malapit nang magbago ang sitwasyong ito. Hindi magtatagal bago mangyari ang pangalawang pagpatay ng dragon. Sa lahat ng bahagi, ang Dragon Essence ang pinakamahalagang kayamanan dahil maaari nitong pahabain ang tagal ng buhay ng isang regular na tao at gawin silang immortal. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Thomas habang marubdob siyang magsalita. Si James ay nakinig ng mabuti ngunit hindi umimik. Nawalan siya ng masabi, hindi sigurado kung tama ang ginagawa ng kanyang lolo. Sa panahong nakilala niya siya, ang lolo ni James ay hindi pa talaga nakagawa ng anumang nakakapinsala at hindi siya pumatay ng mga inosenteng tao. Kaya, nahirapan siyang hatulan ang kanyang lolo. Sa kabaligtaran, ito rin ay may problemang sabihin na si Thomas ay nasa tama dahil siya ay gumugol ng maraming taon sa pagpaplano sa mga anino upang makamit ang kanyang mga layunin. Tumayo si Thomas pagkatapos niyang magsalita. Nasabi ko na sa iyo ang kaya ko. Ngayon alam mo na kung ano ang sinusubukan kong makamit. Hindi ko inaasahan na mag-aalok ka ng iyong tulong dahil hindi ka sapat para tulungan ako kung ano ka ngayon. Bagaman ang aking kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang pumatay ng isang dragon, tiyak na magagawa ko ito sa lalong madaling panahon. Maraming tao ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa core ng Spirit Turtle. Sa loob ng 10 hanggang 20 taon, tiyak na higit sa isang tao ang makapasok sa ika-9 na ranggo. Pagdating ng oras na iyon, gagamitin ko ang blood race para patayin ang dragon. Hindi ako umaasa na tutulong ka, pero sana lang ay huwag kang hamarang sa daan ko. Alam kong ang layunin mo noon pa man ay ibalik ang kapayapaan kay Sol. Kanina pa kita tinutulungan at lagi kitang tutulungan. Kung sa nakaraan, ngayon, o sa hinaharap. Apo kita, at pareho tayo ng dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Hindi ko naisip na saktan ka. Ganon din si Thea. Hindi ko sinasadyang masaktan siya. Naniniwala ako na ang isang taong may pagmamahal at katwiran sa kanilang puso ay hindi magbabago, anuman ang panlabas na mga kadahilanan. Nang matapos magsalita si Thomas ay umalis na siya. Ilang hakbang ang ginawa niya at nawala sa paningin ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1548. Umalis si Thomas. Tumingin si James sa direksyon na iniwan ni Thomas. Nagiging mas mahirap para sa kanya na maunawaan ang layunin ng kanyang lolo. Ang kanyang pag-uugali ay hindi kapani-pani walang kakaiba sa huli. Maya-maya, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si James. Wala siyang lakas para harapin din ang mga bagay na kinasasangkutan ni Thomas. Marami pa siyang mga bagay na kailangan niyang i-cross off ang kanyang listahan. Ang una niyang prioridad ay ang mahanap si Thea sa lalong madaling panahon. Kinidnap siya ni Thomas at nag-iwan ng maduming eksena para pilitin si Thea na ilabas ang kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle sa kanyang katawan. Alam niyang kapag nakita niya ang eksena, magagalit si Thea at maguguluhan. Kalahating buwan na ang lumipas, kaya hindi siya sigurado sa nangyari sa kanya. Kailangan niyang mahanap agad siya. Gaano ako naging malakas? Hindi pa umalis si James. Sa nakalipas na kalahating buwan, palagi niyang sinasanay ang 9 Scriptures of Ordeals, cultivation method, at sa ngayon, wala siyang ideya sa lawak ng kanyang lakas. Ang alam lang niya ay nilinang niya ang 9 na true energies. Ang 9 na true energies na ito ay dumaloy sa buong katawan niya. Ipinakita niya ang kanyang true energy. Sa sandaling iyon, ang 9 na stream ng true energy ay lumabas mula sa kanyang katawan at natipon sa kanyang elixir field. Ang kanyang enerhiya ay nagsimulang sumabog ng pabago-bago. Ang 9 na stream ng true energies ay nagsanib, at ang kanyang true energy ay sumailalim sa isang natitirang pagbabago. Muli, ang kanyang enerhiya ay naging true heavenly yang energy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umupo sa isang lotus position sa lupa.
Ang true heavenly yang energy na binubuo ng siyam na true energies ay patuloy na dumaloy sa kanyang katawan ng masigla. Biglang may lumabas na hagdan sa harapan niya. Ang hagdanan ay tila halos nasa harapan niya, ngunit parang pasimpleng nakikita niya ang mga bagay. Inabot niya ito upang kunin ngunit nakita niyang hindi ito mahawakan. Ang hagdanan ay ilusyon. Naiintindihan ito ni James ngunit hindi siya nakikipag-ugnayan dito. Nagagamit lang niya ang ibang sentido niya para maramdaman ito. Ito ba ang Skyward Stairway? Gulat na bulong ni James. Alam niyang kailangan niyang umakyat sa isang uri ng hagdan kapag naabot niya ang tuktok ng ikawalong ranggo. Ang hitsura ng Skyward Stairway ay isang bagay na umiiral lamang sa imahinasyon ng isang tao. Ito ay lilito lamang kapag ang true energy ng isang tao ay umunlad sa isang partikular na antas. Pagkatapos umakyat sa 9th stair ng Skyward Stairway, ang isa ay uusad sa ika-9 na ranggo. Ang iba pang apela ng pag-abot sa ika-9 na ranggo para sa mga martial artist ay ang pag-asam din ng pagkamit ng immortalidad. Gayunpaman, walang sino man ang nakapasok sa ranggo na ito sa loob ng libu-libong taon. Talaga bang mabubuhay magpakailanman ang isang 9th rank Grandmaster? Marahang umiling si James. Ibinasura niya ang ideya. Kung ang isang 9th rank Grandmaster ay talagang mabibigyan ng immortalidad, dapat may mga taong nakamit ito noong nakaraan na nabubuhay pa ngayon. Huff, huminga ng malalim si James at hindi na nag-isip. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang tumayo at ipinatong ang paa sa ere. Tumakbo siya sa unang hagdan ng ilusyon na hagdanan. Sa sandaling tumayo siya dito, naramdaman niya ang napakalaking pressure na bumababa sa kanya. Parehong nagmula sa langit at lupa ang pressure, at parang banibigat siya ng buong planeta. Gayunpaman, kaya pa rin niyang tiisin ang pressure. Muli siyang humakbang patungo sa langit. Madaling umakyat si James sa ikalawang hagdan. Sa pangalawang hakbang, naramdaman niyang tumaas ang pressure sa kanya, pero kakayanin pa rin. Matapos magayos ng kaunti, humakbang ulit siya patungo sa langit at umakyat sa 3rd stair. Nang tumayo siya sa ikatlong hagdan ng Skyward Stairway, lumakas ng husto ang puwersang dumidiin pababa sa kanya. Parang dinudurog ang kanyang katawan sa lakas ng libo-libong kilo. Napakabigat nito na halos hindi na siya makahinga. Ang siyam sa isang true heavenly yang energy ay lumundag sa kanyang buong katawan at lumaban sa pressure. Medyo natagalan pero naramdaman niyang medyo hangina ang pressure sa kanya. Muli siyang humakbang papunta sa 4th stair. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1549. Umakyat si James sa mga unang hakbang ng Skyward Stairway ng medyo madali. Gayunpaman, nagsimula siyang magkaroon ng isang mapaghamong oras sa pag-abot sa ika-4 na hakbang. Parang isang bundok ang nakatali sa kanyang mga paa. Mavel, pag-alit na sigaw ni James. Inangat niya bigla ang kanyang paa at lumampas sa ika-4 na hakbang. Pagkaakyat sa 4th stair, pawis na pawis siya. Nabasa na ng pawis ang buong katawan niya at tumutulo sa damit niya. Matapos umakyat sa ika-4 na hakbang, maingat siyang nagpatuloy. Inipon niya ang kanyang sarili at pinahintulutan ang kanyang true energy na kumalat sa kanyang katawan upang labanan ang pressure na dala ng ika-4 na hakbang. Habang umaakyat si James sa Skyward Stairway, makikita lang siya ng sinumang madadaanan na nakaupo sa isang lotus position sa lupa na parang isang hindi gumagalaw na estatwa. Ang Skyward Stairway ay haka-haka lamang at hindi umiiral sa katotohanan. Ang pag-akyat ng Skyward Stairway ay nangyari sa isip ng isang tao. Siya lang ang nakakita sa kanyang sarili na umaakyat sa hagdanan. Hindi ito makita ng iba. Iyon ang katotohanan sa likod ng Skyward Stairway na makikita sa isang tao kapag naabot na nila ang rurok ng ika-8 ranggo. Iilan lamang ang mga tao sa mundo na umabot sa antas na ito. Ang bawat isa sa mga taong ito ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Hindi pagmamalabos na tawagin silang mga Diyos. Naka-lotus position si James sa lupa. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumaki at patuloy na lumalaki. Pagkatapos magpahinga, tinawag niya ang enerhiya sa kanyang katawan at humakbang sa ika-5 hakbang. Basag. Sa sandaling tumuntong siya sa 5th stair, nagsimulang mabali ang mga buto sa kanyang katawan. Masyadong matindi ang panggigipit, at napakahirap para kay James na tiisin sa kabila ng pagsasanay sa siyam na kasulatan ng mga ordeals. Dahil sa matinding pananakit ay nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa ika-5 hakbang.
Hindi siya kumibo at nagsimulang pakalmayan ang sarili. Kumpiyansa si James na makakaahon pa siya ng isa pang hakbang, at naramdaman niyang hindi niya limitasyon ang ikalimang hakbang. Ang pinakamalakas na puwersa ay hindi through heavenly energy. It's through Nine Ordeals energy, bulong ni James sa sarili para mapanatili ang motibasyon. Sa sandaling iyon, ang true heavenly energy sa kanyang katawan ay bumakas sa siyam na stream ng true energy. Ang siyam na alon ng true energy ay Dom Alloy at Dom Alloy sa kanyang katawan. Kahit na ang true Nine Ordeals energy ay hindi kasing lakas at tindi ng true heavenly energy, kaya ni James. Kitang-kitang napuno ng lakas ang buong katawan niya sa sandaling iyon. Ang kapangyarihan mula sa true Nine Ordeal energy ay tumagos hanggang sa kanyang laman at sa pamamagitan ng kanyang mga buto, na nagpalakas ng kanyang pisikal na lakas mula sa loob. Bagamat hindi magagapi, dapat niyang mapatay si Luke Jan at ang First Blood Emperor sa isang iglap lamang. Dahan-daang tumayo si James. Tumingin siya sa malayo na may determinadong ekspresyon. Panahon na para gumawa ako ng hakbang at ayusin ang mga bagay-bagay. Umalis si James. Bagamat mukhang mabagal ang kanyang mga galaw, talagang mabilis ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang hakbang, nawala siya sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1550. Makalipas ang isang araw, isang lalaki ang dahan-daang lumabas ng Capital Airport. Nakasuot siya ng ordinaryo at mapagpakumbaba na damit, na hindi naiiba sa karaniwan. Magsasaka. Ibang-iba ang hitsura ng lalaking iyon sa mga nakapaligid sa kanya. Ang lalaki ay si James. Direktang sumugod si James sa kabisera matapos ma-master ang True Nine Ordeals energy. Kalahating buwan na ang lumipas mula noong labanan sa Malgudi. Bagamat nakilala niya ang kanyang lolo, hindi kailanman binanggit ni Thomas ang anumang nangyari sa Malgudi. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, hindi niya alam kung ano ang nangyari doon habang wala siya. Siya ay clueless tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa kapital. Dahil sa kanyang pagkabalisa, siya ay nagmamadaling bumalik sa kabisera ng walang minutong natitira matapos mabawi ang kanyang lakas. Pumara siya ng taxi sa labas ng airport. Sun Dragon District, pakiusap. Binigyan ng driver si James ng isang beses at napansin niya na ang kanyang kasuotan ay hindi nagpapahiwatig na siya ay maayos. Ang Sun Dragon District ay puno ng mga courtyard house, at ito ay pinaninirahan ng mga mayayaman. Iyon ay magiging $1,800. Ang driver ay nagbigay ng isang mapangahas na presyo. Babayaran kita pagdating natin. Sumando si James sa backseat ng sasakyan. Nasira ang kanyang telepono sa Malgudi, at hindi niya nakaugalian na magdala ng wallet, kaya wala siyang dalang pera. Ang mga posisyon na hawak niya ay nagbigay daan sa kanya na talikuran ang pangangailangan para sa isang tiket sa eroplano. Kaya naman, ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang mukha. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Thea para tingnan kung nakauwi na si Thea. Kung wala si Thea, binalak niyang hilingin kay Delilah na tulungan siyang magbayad ng taxi driver. Tumalikod ang driver at tumaas ang ilong kay James. Walang pera, walang sakay. Hindi ko tinatanggap ang bukang mo. Kumunat ang noo ni James. Hindi naman sa hindi kita titigan. Bilisan mo, may importante akong gagawin. Sa palagay ko ay hindi mo nais na pasanin ang mga kahihinatnan ng pagkaantala sa akin. Haha, ano ang gagawin mo kung hindi ko tinanggap ang iyong bukang? Gusto kong makita kung paano mo ako pinaplanong bayaran iyon. Wala talaga siyang magagawa sa driver na ito sa sandaling ito. Pwede mo bang hiramin sa akin ang iyong telepono? Dito. Ang driver ay hindi natatakot na si James ay gumawa ng kanyang telepono dahil nailak na niya ang mga pinto ng kotse. Kinuha ni James ang phone at dinial ang number ni Henry. Maya-maya, tumunog ang tawag. Hello, sino ito? Ang boses ni Henry ay nagmula sa kabilang dulo. Ako ito. Natuwa si Henry nang marinig niya ang boses ni James. James, sa wakas, may balita na mula sa iyo. Nasaan ka ngayon? Nasa labas ako ng airport. Kumuha ka agad ng susando sa akin. Sige, aayusin ko agad. Binaba ni Henry ang telepono. Nagayos ka na ng driver na sunduin ka. Nang marinig ng driver ang pag-uusap ni James sa telepono, hindi maiwasang mapangiti ang driver. Sino ka sa tingin mo, brat? Halos $100 ang kabuuan mo. Hindi nag-abalang tumugon si James sa pangungutya ng driver.
Binalik niya ang telepono sa driver. Sinubukan niyang buksan ang pinto para lumabas ng sasakyan ngunit nakita niyang nakalock ito. Kung hindi mo tatanggapin ang aking bukang, hindi ako mananatili sa iyong sasakyan. Buksan mo ang pinto at palabasin mo ako. Brat, sinayang mo ang ilang minuto ng oras ko. Alam mo ba kung magkano ang kikitain ko sa ilang minutong ito? Bayaran mo ako ng $20. Kung hindi, hindi ka aalis sa sasakyang ito. Masasabi ng driver na walang pera si James at gustong pahirapan siya. Hindi dahil minalas niya ang mga magsasaka. Ipinanganak din siya sa isang pamilyang magsasaka. Gayunpaman, nagkaroon siya ng hindi pagkagusto sa mga taong ay sira ngunit nagpanggap na mayaman. Sa kanyang pananaw, isa si James sa mga taong nagpanggap na mayaman kahit wala siyang pera. Sige, sandali lang. May magdadala ako ng pera. Nag-aalala lang ako na baka ayaw mong tanggapin. Hindi na nakipagtalo pa si James at naghintay na lang sa sasakyan. Ang driver ay nasa isang cantankerous mood. Pinatay niya ang makina at nagsindi ng sigarilyo. Napuno ng usok ang sasakyan. Nagkaroon din ng gana si James na manigarilyo habang umaamoy sa kanyang ilong ang amoy ng tabako. Ibinuka niya ang kanyang mga labi ngunit piniling hindi humingi ng sigarilyo. Sa halip, pumikit siya at pumagitna. Lumipas ang kalahating oras.